Eto, mainit na balita. Pinakamalakas na lineup ng Gilas sa kasaysayan ng basketball sa Pinas. Posible nga bang mabuo ngayong February? Gaano nga ba kalakas ang quadruple tower ng Gilas? At kakayanin nga ba nilang maitawid ang dalawang game nila kontra sa Tall Blacks at Boomers? Tara, pag-usapan natin sa video ngayong araw. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Sa paparating na FIBA Games kontra New Zealand at Australia, seryosong pinag-uusapan ang sabay-sabay na paglalaro nina QMB, Junmar Fajardo, Kai Sotto at AJ Edu na tinatawag ngayon ng fans bilang quadruple tower ng Gilas. Pero ang pinakatanong ng fans, magiging effective nga ba ang apat kontra sa desididong manalo na Tall Blacks at Boomers? Unahin natin ang pundasyon ng Gilas sa kasalukuyan, si Junmar Fajardo. Siya pa rin kasi ang standard kahit anong sabihin ng mga bashers sa Gilas. Proven na kasi siya sa FIBA, kaya niyang makipagbanggaan sa kahit sinong Asian big at may experience na laban sa mga physical teams gaya ng New Zealand, Boomers at China. Hindi flashy pero efficient. May mga high and lows din naman siya dahil syempre nakakapagod din ang trabaho niya na makipagbanggaan sa mga 7-footers ng Asia. Bagamat for sure mababawasan ang playing time niya sa pagpasok ng mga bagong players like QMB at pagbabalik ni Kai, asahan pa din na si Junmar ang sasandalan ni Coach Tim sa ilalim dahil sa experience niya sa FIBA. Pagdating naman kay AJ Edu, looking healthy na din siya sa mga game niya sa bilig at good sign yan para sa Gilas dahil magagamit siya ng husto ni Coach Tim kapalitan sina Junmar, QMB or Kai. Pero yung depensa pa rin talaga niya ang aasahan ng Gilas kay AJ. Sa usapang QMB, though siya ang pinakabago sa Gilas, nakita naman natin kung gaano kabilis niyang na-adapt ang sistema ni Coach Tim sa limitadong time last year. Pero naging effective pa rin siya kontra sa team ng Guam, with QMB playing his first official FIBA game. So ano nga ba ang aasahan natin kay QMB? Para sa akin yung size at mobility niya ang pinaka-dominant sa laro niya. Marunong siyang pumwesto sa ilalim, kumuha ng offensive rebound at nakikipag-away pa sa loose ball sa mga bigs ng kalaban. Bonus na lang din kung umiscore siya since reliable din siya inside and outside the perimeter. Para sa akin siya talaga ang X-factor ng Gilas na makikita natin kalaban ng Tall Blacks at Australia. Imagine, QMB Kai and Edu playing together. Exciting yun kung paano magre-react ang New Zealand at Australia sa kombinasyon ng Gilas. At syempre, kung usapang quadruple tower, hindi pwedeng mawala ang isa sa mga unang gumulat sa mundo ng basketball sa Pinas, si Kai Sotto. Sa pagbabalik ni Kai sa national team, hindi lang Pilipinas ang excited. Dahil alam nyo ba na pati mga kalabang team ay pinaghahandaan din ang pagbabalik ni Kai? Paano ko nasabi? Para kasi sa mga Tall Blacks, dalawang emosyon lang meron sila sa ngayon. Una ang excitement na makalaban at makabawi sa pagkakatalo nila sa Boomers. At pangalawa, yung eagerness nilang manalo dahil sino nga ba naman ang gusto na malaglag sa ikatlo at ika-apat na pwesto sa Group A bago pumasok ang second window. Same reaction din yan para sa Boomers dahil target nilang makuha ang first place sa group nila at alam nilang hindi magiging madaling kalaban ang Gilas with new player addition sa roster ng Pilipinas. Pero imagine kung makasilat ang Gilas ng panalo sa kanila, magiging number 1 ang Gilas sa Group A at makukuha pa nila ang history na unang team from Asia na nakatalo sa Boomers since last year's domination ng Australia sa FIBA. Ngayon, gaano nga ba kalakas ang Gilas pag pinagsama-sama mo ang apat na big man na si QMB, Junmar Fajardo, AJ Edu at Kai Sotto? Sa papel, malinaw yung advantage ng Gilas sa size, rebounding at interior defense. Pero syempre, hindi pa rin yan easy win, lalo na dinudurog lang tayo ng Tall Blacks at Boomers sa mga nakalipas na FIBA games. Ang Tall Blacks ngayon, nag-evolve na din ang lineup matapos nilang maglagay ng mga bagong players kontra sa Australia. Pero yun nga lang, talo pa din sila pero sa napakaliit na margin lang. What more pa kung Gilas ang nakalaban nila sa first 2 games tapos without Kai pa tayo nun, baka nabaligtad pa at tayo ang nasa ikatlong pwesto sa Group A. Sa Boomers,
wala tayong dapat pag-usapan dahil kahit sino atang ilagay nilang players, mapa Team C o baka nga Team K ay mahirapan pa ang Gilas na manalo. Pero gaya nga ng parating sinasabi, bilog pa din ang bola at wala pa ding imposible dahil unti-unti na rin namang nabubuo ang pinakamalakas na lineup ng Gilas. Hopefully lang ay mag-click ang 4 na tower ng Gilas dahil ang isang talo ay isang bash para sa Gilas fans. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol!